Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Cebu, maing Buntag Pinoy, at nagkaroon ng Huwebes, September 23, tuwing 2021. Tapos randa, namang itong garin yung mga balitangan na ipos sa CCN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tavar. Among ipakita garin yung mga front pages sa mga pamantalang lokal o national o kultur kami, ug pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot kami sa mga butang na may labot ng lungsod. Ang basahon ang inyong mga text messages ngay palangat ng ating tulumanon. Ang weather report, musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug sama tanan kaubanato atong partner matag buntag, Konsehal Malu Juano Ilocando Tabar. Cons, may buntag. Maing buntag sa viewers sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nahunday na to atong weather update ikas pag-asa Mactan. Sir Mio Aguirre, good morning. Sir Mio, maing buntag. Yes, Mamalu, Sir Manny, good morning ug sa itong mga viewers karon. Kini ato ang pinakalahing kalambuan sa kahimtang sa panahon. Ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ mo'y nagapikto karon sa tibuok Kabisayaan, sa Mindanao ug sa probinsya sa Palawan. Sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apil na gid ang tibuok Central ug Eastern Visayas. Generally, fair weather ato ang sky condition. Magapasulabi ang kainit sa adlaw. Apan dunay hinuon gihapoy tsansa sa mga patak-patak ug mga lumalabay ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat labi na sa hapon ug sa gabi tungod na lamang pod sa mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas, medyo kisdom nga tunagid sa pagkamadag-umo ng kalangitan ug dunay mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat tungod sa mas direktang epekto sa ITCZ. Duna pod kitay hinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin gikan sa mihanang silangan ngadto sa silangan nga magapasulabi sa tibuok Kabisayaan, di ng kadagatan pabiling hinay ngadto na sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu 25 ngadto sa 33 degrees sentigrado. Adlaw masalop alas 5:40 sa hapon, samtang kadagatan dunay pagtaob alas 12:21 sa udto sa gitas-on nga 1.5 metro. Munas po alas 6:24 sa gabi sa gimub-on nga 0.2 metro. Ug dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre ug may buntag. Daghang salamat Sir Mio Aguirre. Good morning sa inyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Casas faces complaint at ombudsman over pricing alleged in rental of vehicles. Sa Super Balita sa Sunstar, inahan mibuhis sa kinabuhi aron anak nga 6 anyos di maigo sa truck na ligsan patay bata way tatsa. Sa The Freeman, technically cannot operate. CCMC lacks permit. Sa Banat News, sa The Freeman, sa live test, dawato na sa dakbayan sa Sugbo. Sa Philippine Daily Inquirer, Isko says can work with Lenny, continue Duterte's build. Sa Philippine Star, Duterte vows accountability in drug war. Sa Manila Bulletin,
UN should reform according to Duterte. Ug sa Tempo, I do not run on promises. Isko launches presidential bid. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kombate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19,
Magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, wa nay utang ang syudad sa Mandaue, human na bayran na niini ang ilang balanse nga 22 milyones pesos sa Development Bank of the Philippines. Ang kasayuran ihantod ni Mary Rose Sagarino. Wa nay utang ang dakbayan sa Mandaue human mabayri ang nahabilin nga 22 milyones pesos sa Development Bank of the Philippines. Ang certificate sa full payment nga gi-issue sa DBP nadawat ni Attorney Regal Oliva, City Treasurer. Nagpamatuod nga hingpit nang nabayran sa syudad ang loan sa DBP. Sigo ni Oliva nga ang dakbayan adunay utang nga 250 milyones pesos sugod ni atong 2016 aron itukod ang karaang merkado luyo sa Mandaue City Cultural and Sports Complex nga nagubara usab ni atong 2013. Sigo ni Oliva nga human nadawat sa syudad ang insurance nga 36 milyones pesos sa Government Service Insurance System kun GSIS gilayong gibayad nila sa utang sa DBP. Hinungdan nga wala na sila'y utang. Sa pagkakaroon ang karaang merkado gihimong decontamination area sa mga ambulansya o transfer station sa COVID waste sa dakbayan. Apan sigo ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez nga adunay infrastructure project nga paghimuon sa lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sakop sa Hunta Provincial mihangyos kadagkuan sa Department of Health kun DOH-7 nga taliwa sa nasinating pandemya hatagan sa pagtagad ang ubang mga sakit sama sa dengue, tuberculosis ug uban pa. Ang kasayuran ay hatod ni Gia Navarro. Mihangyo si Provincial Board Member Yolanda Daan ngadto sa Department of Health 7 nga hatagan usab og pagtagad ang ubang mga balatian sa panglawas. Matod sa sakop sa 1 distrito sa Sugbo, nga tungod sa walay puas nga pagresponde ning panahon sa COVID-19 pandemic, nakalimtan na lang ang ubang mga sakit sama na lang sa tuberculosis, dengue, leptospirosis ug uban pa. Hinungdan nga miduso kini og resolusyon atubangan sa mga kaubanan sa Hunta Provincial ug naaprubahan kini. Nabantayan ni Daan nga halos mahadlok na sa pagpahiling sa mga espesyalista ang mga adunay gihambing balatian. Kini gumikan sa gipatumang protocols sama na lang sa pagpaubos sa swab test sa dili pa atimanon sa mga doktor. Pagkaantag higayon good kay paano lang gyud masakit COVID na ba lang gyud di ay manakita panguyawan ta nga ubunta nabi umbukat tungod sa uwan. Siguno sab ni Daan nga daghang mga balatian ang sagad banggawas ning panahon sa ting-uwan sama na lang sa flu, leptospirosis ug uban pa. Ilabi na nga nakita nini nga kaya pa sa mga tambalanan ang pag-atiman ngadto sa mga non-COVID patients.
maong nang hinaot kini sa Department of Health 7 nga kinahanglang mapadayon ang uban nilang mga health programs taliwa sa pandemya. Sanglit giuyonan usab nini ang pamahayag ni Gobernadora Gwendolyn Garcia nga sama sa ubang mga sakit ang mga kaso sa COVID-19 natural lang nga mosaka og muubos. Uy, kadagan pag ano ba tibihon ta? Sige ta kumbo. Yun na lang na nato ato na lang ipadaplin. Kay ito kay giubo-ubo ta kay kutungod kay COVID. Ian Navarro, CCTN News. Emergency Operations Center kun EOC Cebu City mangayog opinyon sa health experts labot sa plano nga pasudlon ang mga tao sa Cebu City gamit ang vaccination cards ug di na magkinahanglan og negative results sa swab test or sa antigen. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sigun ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City, nga gitun-an nila karon ang pagdawat sa mga fully vaccinated individual nga moanhi sa syudad sa Sugbo nga vaccination card lang ang ipakita ug dili na ang negative results sa swab test. Apan, giklaro ni Konsehal Joel Garganera nga ang maong pamaagi konsulta pa nila sa mga health experts aron madungog sabang ilang baruganan labot sa maong plano. Sa pagkakaron, kadtong mga moanhi sa Cebu City gikan sa ubang probinsya, gikinahanglan mo presentar og negative results sa swab test o antigen. Usasad sa atong gistadihan sad is katong mga fully vaccinated ato ni siyang incentivize nato nga in lieu of the requirements, no, posible pod nga mo na lang sila ipakita. That could also mean these are part nga among i-discuss niya sa among convergence nga grupo ba, no, nga possible ba. So we have to hear, of course, our medical professionals, experts na to niya na nga field sad nga pwede ba. Gitan-aw sa konsehal ang maong posibilidad aron makapadasig sa mga tawo nga wala pa makapabakuna. Giulagway sa konsehal nga mubo pa ang natala nga nabakunahan sa dakbayan base sa datos nga nakuha sa Department of Health Central Visayas. Gikatakda sab nga dawato na sa Cebu City Government ang saliva test result sa Philippine Red Cross kini aron makaminos ang mga tawo kay barato ra kini itandi sa RT-PCR test. Yung dawat na sa may og saliva test. Oh, okay. Oh. Ano yung saliva test? Yeah, i-appeal na mo formally amo na ihatag sa atong mayor nga anything that is kuan ba reliable nga dili mahal. Kay usahay gud og mahal gani ang mga rekwisito labi na sa laboratory exam mo gunay maka pugong pud sa pagbiyahe sa usa ka tawo. Imagine ang test mas mahal pa sa bayad sa pasahe. Ipahibaw sab ni Konsehal Garganera nga mibalik na sa safety zone ang kondisyon sa mga tambalanan sa dakbayan ilabi na ang mga public hospital. Kini nagpasabot matud pa nga miubos ang kaso sa COVID-19 sa Cebu City. Apan bisan pa man ini padayon nga giawag sa konsehal ang katawhan nga dili mo kumpiyansa og padayon nga musunod sa basic health protocol aron malikayan nga musaka pag-usab ang kaso ug mograbe ang sitwasyon. Decime Padilla, CCTN News. Samtang ang Visayas Vaccination Operations Center kun VVOC nag-auhag sa mga magtutudlo nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Kini karon nga gitugutan na sa kagamhanan ang pilot testing alang sa limited face-to-face classes. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong gipangandaman na sa Department of Education ang pilot testing sa limited face-to-face classes. Ang Visayas COVID-19 Vaccination Operations Center kun VVOC miawag sa mga magtutudlo nga paymuslan ang kahigayunan nga magpabakuna batok sa COVID-19. Nasayran nga nalakip sa priority group B1 ang mga magtutudlo kauban ang mga social workers. Sa datos nga gipakita ni VVOC spokesperson Dr. Mary Jean Loreche atol siyang briefer, ana sa 6,796 ang nataga na og first dose ubos sa B1 group Lukop Rehiyon. Samtang 2,055 usab sa mga sektor ubos sa B1 priority group ang nahataga na og second dose. Matud usab sa Department of Education 7 nga 30% sa 79,000 ka mga magtutudlo Lukop Central Visayas ang fully vaccinated na. Hinungdan nga miawhag si Dr. Loreche sa ubang mga magtutudlo nga kinahanglan ng magpabakuna kung mahimo.
Kini gumikan kay makahatag kini og igong proteksyon batok sa grabeng epekto sa COVID-19. Sanglit sila mismo ang makigatubang sa mga tinun-an. We urge our teachers, our partners in the education to please have yourselves vaccinated. Hindi po pwede na ihintayin lang po natin na dahil meron tayong hinandang mga physical distancing at meron tayong hinanda na 4 na oras lang po ang dapat interaction per class, no? At nilimit po natin ang number of students. Remember, it is always good na ikaw mismo as a teacher is already fully vaccinated when that happens. And of course, implement the minimum public health standards. Nakita ni Dr. Loreche ang panglantaw sa uban nga makatabang ang pagpahigayon sa limited face-to-face classes alang sa maayong pangisip sa mga tinun-an. Apan wala ninigibaliwala ang kakuyaw sa epekto sa COVID-19 ngadto sa mga kabatan-unan. Ilabi na karon nga gitun-an pa sa mga eksperto ingon man sa IATF ang dagan sa paghatag og COVID-19 vaccine ngadto sa mga nagpangidaron og 12 ngadto sa 17 anyos. Matudo sa Di Loreche nga strikto man tuod ang protocols nga ipatuman alang sa pilot testing sa face-to-face classes apan mas makatabang ang pagkabakunado sa mga magtutudlo. Kini aron dili mahitabo ang posibleng pagtinakdanay sa COVID-19 sulod sa classroom. However, yung iba, the general 12 to 17 years old na atin pong i-expose for their face-to-face classes, mahalaga po tayo mismong mga adults, tayo po ay bakunado to confer an indirect immunity to our children. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, syudad sa Mandaue manghatag og tablets sa mga estudyante sa grade 5 ug grade 6 human nahatagan na mga tinun-an sa senior ug junior high school. Samtang gipabilin usab sa syudad ang 200 milyones pesos nga gigahin unta alang sa pagpamalit og bakuna. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw ni Attorney Regal Oliva, City Treasurer sa Mandaue, nga migahin sila og 150 milyones pesos aron ipalit og tablet sa mga tinunan sa grade 5 ug grade 6. Makahinumduman nga kapin 20 mil ka tablets ang gipalit sa syudad ni aging tuig, diin gihatag sa mga tinunan sa senior ug junior high school. Sigon ni Oliva nga ang gigahin nga 150 milyones pesos aron maapuran og mga tablets ang 8 mil ka mga tinunan sa grade 5 ug grade 6. We're the only local government who is also giving that to our students for their hybrid form of classes. No? Nang hinaot lang si Oliva nga ampingan ang mga tablet sa mga tinunan. Matod niini nga nasubo siya nga adunay ginikanan nga niuli sa mga tablets nga gigamit sa ilang mga anak nga junior ug senior high school nga gubaan na kaayo. Samtang laing gipahibaw ni Oliva nga gipabili nila ang 200 milyones pesos nga gigahin sa pagpalit og bakuna. Ano na, murag we are realigning it supposedly because we need more nurses also, we need more medtechs, etc. to man our isolation facilities, to support our vaccination also. Pero napamangyapon, we're still having that money. Nag-set aside yapon ta for vaccination, just in case. Igahin kini aron adunay magamit kung adunay panginahanglanon nga mopalit og bakuna ang Mandaue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bago itong mga balita nga nahipos sa CCTN Champ 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung katong nakita og nabati sa Side 47 din sa CCTN Champ 47 o sa Radio DYHP. Dugang mga balita o pag-isgot-isgot, murag di maing balita. Unahon tani, ang ato di ay nga second or third floors sa Cebu City Medical Center, dili unta di ay angay o dili pa unta legally ma-occupy o maka-operate. Naroman, kay wa man kini siya occupancy permit. Technically, sumapas taga-ubo, dili sila maka-operate. Punya kay naman kay nagsalig na gobyerno, sila HAUD, kay City Hall, as of September 22, sa ato pa, as of yesterday, kay 23 manon, wa gyapon sila occupancy permit.
Tuma pa na sa Office of the Building Official, kung obo. For the record, wa pa mi nadawat as of now nga applications. Pero application, wa pa sila nadawat. Pero nag-inform na ko with the admin, sa atong mayor, sa atong engineering, na dapat mag-apply na sila. Suma ni Obo Chief Florante Catalan. Ang City Hall ni secure sa dokumento suma pa. Technically suma pa niya ang hospital dili maka-operate kun way permit. Technically dili gyud unta maka-operate. Siguro gidali lang kay nagkinahanglan kayo para sa COVID patients. Yeah, unsa may mahitabuan na sir nga mismo ang ubo na may niingon sa una biya mga ubang mga establishmento kuan biya kay na kanang ubo baya pwede biya mo pasira. Palagi na kay City Hall man. Under man sila sa Office of the Mayor. Udi samot unta to kay under man day sa Office of the Mayor or under man day sa City Hall sayon ra ta kay to i-apply nganong sang way naka-apply ka ha nga taod-taod naman ang sig ka oktaba. Dani ang si Catalan, ang head sa OBO, mingon nga kung ila mismo dali ra kay sila maka-occupy karon di is maka-process kay mura og moderno na sila kayo. Pwede ra gid sad na ma-priority kung buto na unaon kay nagigamit ba ni kinahanglan ba kay karong panahon sa pandemya. So katuunta nga nagsige pag-construct sige pud unta sila process sa permit, di ba? Muna sahay ba kanabang ito makasabot kusog kay silang manakop kusog kay magbukod nining mga malapason kay why permit doon na dayoy isira dili ipa-occupy magkalisog din sa gubon ang structure kuno galing why permit pero sila second ug third floor ilan nang i-occupy bisan og why permit kanus ani lang i-occupy September 18 but as of yesterday September 22 wa pagyud sila'y permit. Kamo na dili siya madali og balhin ay mo naman ay ilan ang problema kay di ko no makabalhin dayon kining ilahang ibalhin gikan sa karon nga kining sa Cebu City Fire Department ngadto sa ilahang kuan ngadto sa bangko karon nga hospital CCMC complex mo na suma pa na ang CCMC is operating and occupying the structure na why occupancy permit known as Certificate of Occupancy. Nang hambog pa kununis Catalan, ang head sa OBO, nang hambog pa nga dali kayong processing sa building of occupancy permit tungod kay doon na sila OBO Information System kon B2. Usa ka digital system of approving permits. Apan, ang reliable source gikan siyang opisina ipahibaw nga ang CCMC wa ma-issuehi og occupancy permit. In either case, then there is no such thing as partial or temporary occupancy permit that is illegal. Oy, sura sa dana Ano nga nana? Yeah, bukol ka. Paano ba na? Sila may So kung kuan gyud ka na bang leadership by example atong na to galgal sa mga tao nga magkuhag mga ina ng permit kung kita mismong nagpatuman wa sa di ba o sa dahil lisod. Hello kay mayor kay og yung kanibutang mayor na kay nasakit sa taon niya ang mga pamilya niya wala sa magtagad daghan sad ko ang gipang tugyanan sa kuno sa nang leave man sad kuno moy akong nadunggang chika naman ay leave that naka-leave madaming naka-leave. So sa ato pa barang rumba na sila paglapinig sila diya sa City Hall kapaet ay di apelaing di may balita nagpalayon karon ng investigasyon sige magyud pabilib si Presidente Duterte wa gyud hasta sa mga alalay sa Presidente pesang nga tuwa din mga supporters Presidente Rodrigo Duterte wa maginakita bang anomalya pa wa magibinuang anang pagpalit pas pamali ba karon diyan na
8,000 ka coronavirus disease test kits nga balor og 550 million nga gipalit sa Department of Budget and Management Procurement Service gikan sa Parmalee Pharmaceuticals Incorporated na usik kay ni expire 550 million ra. So si Health Assistant Secretary nabunggo ni kay si Health Assistant Secretary Nestor Santiago ni kumpirmar na 7,925 ka mga BGI real-time fluorescent RT-PCR test kits na magamit unta alang sa 371,794 ka test ang ni-expire. Ang pag-angkon ni Santiago na itabuuman si Senator Francis Pangilinan ni Butchag sa usa ka suwat na gipada sa Health Assistant Secretary ngadto kang kanhi PS Chief Christopher Lloyd Lau. Muning kiro kayo na kanhi PS DBM Secretary, Under Secretary. Niadtong Disyembre 7 sa usang tuig na nangutana sa kalangay sa pag-deliver sa dugang test kits because the test kits that were delivered expired. Ang DOH doon na pa igong supply nga hayan mula na pa Marso 2021 base sa Banabana. Ano pa? Ang pasabot niya nini na doon na pa kuhaunon ang Department of Health ngadto sa PSDBM. Nga naman, tungod kay ang kwarta 42 billion pesos kapin i-transfer man sa Department of Health ni Duque sa Secretary na limit tayo ngadto kang sa PSDBM na ang HAUD mo si Under Secretary Christopher Lau i-transfer dito aron ipamalit ni mga test kits, mga face mask, mga face shields at pa wag yun nakita nga anomalya bisan og pananglitan ang ilaha ditong ipalitan ang Parmalee igastos sila og bilyon. I think sa Parmalee murag tarabag gamay lang ang balor sir no 550 million pesos na usik kay na expire so anong giwam sa ninyo gigamit giunsam sa ninyo ang kuyaw gyud na sir kung nipalit sila apod-apod nga to sa mga lokal nga mga government ipapalit na sad so doble doble for the same item or na ghost deliveries di ba makalibog kay do na sa mo palit ang DOH nila unya ipangutana nganong palit man nga kwarta man sa DOH ang ipamalit yung sinasaw na masad kuno sila gipalit nga ilaha do allocation sa kunang PSDBM nga ilahang gipalit mo palit ang DBM klaruhan na diya wa ba talo tuwas itong guling matika correct ang kuyaw na sir ghost deliveries o kanang double purchasing for the same only one item kunya ang ako bang nakita din ni Konsba kay presentasyon yun sa administrasyon Presidente Rodrigo Duterte hasta pa ang kaniadto alalay ni Christopher Lau dugandungan mo sila apply nito sa ombudsman niya si Lau lang may nayon kini siya tudlo overall ombudsman kits nga nito murag pagkahuman ilang gipresentar sa usa sa mga briefing sa presidente ug ingon jud wa may kuan wa man ginakita nga kawat wa man ginakita nga anomalya and so on gi-deliver man unya nadawat man wrong false because kadtong head kani adto nga maoy mo inspect sa mga deliveries sa Senate hearing so sa apelido to dingon siya na there were deliveries na wa pa galing abot to pa China gipapirma na sila na nadawat nila ang mao nga mga butang pila na kaduha gyud kuno ang iyaha kaduhara pero diin kapila na kani. That means kung saan man yung pagsulti nga na-deliver tanan nga gipirmahan mandaan nga tuwa pas China ang inyong imong paliton. Kunya ang kinisang Parmalee laway ra gigamit kun soy. Lima na nasakpan
nakini sila, mupalit tayo sila niya ng sa to, Dragon Tales, yung mga niya, Dragon Tail, basta mupalit sila, wa sila punan, wa sila stock, wa sila, pagka inigpalit nila ni Ana, kining i-deliver, tag 18, ilang palit, ilang ibaligyan, tag 27. Awa, laway lang yun, kaya wa man sila, wa sila bodega, wa sila stock, bisag sakbo, maskara, basta deliver, direksyon ko deliver sa kwan. Muna yun, hayahay kaayo, sana all. Di man ka, niabot o mga almost 10 billion may gikumpra dito niya. Pirmahan ni mo kon, wa pa mo abot diya, to pa China. Di ka magduda, o niya giingon nga na-deliver ang tanan. Sa mo niyo, kaya ba na-deliver ang tanan, gipirmahan nga na-receive. Ipangutan na itong, sige, kalimut ko ka pilido. Muna ingon sir, kinsay nag-check, ana, kinsay nag-verify, kinsay ni-receive, kinsay nag-request. Masubay man na kanang sa PCIJ kung utingkayon yun na, or which I think gisugda na nag-utingkay, makita niya ng paper trail. Siya mismo nga kinahanglan siya mo usas sa mga mo tanaw, wa ko no gipirmahan ko no, kinsa man nagpapirma nimo, management, yung kinsa may management napagadugo yung abot ang among chief accountant, pero dili ka dito sa taas. Chief accountant yung musugo ni mo papirma niya ng wa pa ma-deliver, unya imo ng pirmahan daan, unya ka ng pagpirma ninyo ngano man mabayra na dayon, mabayra na dayon, usap pa i-deliver ko no, unya mo ma-deliver inigbayad na pirma to pa China ang imong paliton, unya pagkahuman gibayra na haya nya ingon way anomalya. Nag-iingon ko na sir nga nihagad ka ni uban nga wa pa kunoy purchase request na anang item which is dili maoy paagi sa procurement. Isulti na itong admin officer na para ni offer me pinaagi sa kuan ko no sa kanang sa online ilang gi-offer ko no, pagkuman gidawat ko nilang offer pagka on the same day ila ko no dahil gipada ang stock ngilngigasad na kuan kanang nautingkay nig samot sir kay wala namang gugi personal sa presidente si Gordon nyo kanang kung ikaw nakaswito kang Gordon kibaw ka di sad na mo pa alkansi og tinubagay lang di gitupag siya tamas ginhawa naabot na guslawas gina niya ikaw padauton di ka gani ko inginan sa diyang Gordon sige kira sakit imong dughan manggod kay na ang gitawag ani nilang ni Gordon ani nga ang Senate Blue Ribbon ko noon nakaukay sa quote-unquote mother of all corruption. Now, if that is true, labad. Grabe ni Tinoon. Kaya muna, kini bang yun nga na-expire? Kaya ipamalit ni hapit na ma-expire. Pag-abot nila, pag-deliver sa China, expire na tingnan na daan. Supposedly, kanang in usual procurement, di ba na pwede nga kanara. Dapat sad, kung naay local supplier mo ay priority. And also, kung hapit na expire, expected nimo nga mas mo minus ang presyo. So, maunay, di na to malikayan nga ang mga tao makaingon nga, unsa man doon na ba ni mga lingin nga katarungan o mga kwadradong hinungdan? Damo na, ipangutana. Imo bang gitanaw ba nimo pag-ayo giimbestigar ba nimo kinsa ning family wa baga kibaw ang kining family ang puhunan ini is only 625,000 dunya imong tagaan og 8 billion pesos nga kuan imong palitan og 8 billion pesos nga mga butang face mask and uban pa abi mo sa katarungan lang Duterte og Nilaw na deliver man manong ikaw ang puhunan na deliver man. Tato pa, even ang kanatang procedure, imo man ang tanahon o doon na ba na siya capacity to deliver. Yes. Ay kung ina nga, kanang namaling yung face mask des kilid, kanang tabi-tabi, anak kang palit diya, bahala na ko, basta makadeliver ko na siya. Anak lang na ito, palitan ng proseso. Which people are expecting him to know considering he has a background in governance in the local government unit which is maori gihapon na applicable. O niya si Gordon nga sigihan nagtira ka ng ad hominem personal ng mga atake niingon nga ang ayaw mo
masabihan ka na may corrupt ka, na may mga corrupt kang tao. Ayaw mong marinig yon sapagkat akala mo perfect ka, attorney. So, wala siya nagtawag og kanabang tahod ng Mr. President. Yan tawag, attorney. Murag, ang iyang gitumbok, ana nga, kanang tungod ko no, nasakitan ni takingking, kay, maumangod ko no gipasalig sa mga tao, nga, di ko ganahag korupsyon, mauna. And people really were sold out on the idea, niya, kay nina ko no. So, murag di pa ni mahumanan, I think magdako pa ni, kay, daghan namang good sila na diskubrihan sa mot. Yes, naminos o ni bahar ang popularity sa presidente. Kaya katong ganyan itong ingon nga kuan gyud siya anti-corruption, tungod ani. Bahar ang iyang kuan. Kunya daghan siya nakaaway. Away niya si Gordon, giaway niya si Lacson, giaway niya si Amy Marcos, niya si Isko Moreno yung giaway. Kunya puros masad isog, atas Gordon yun. Wabi ako mahadlok ni mo, Mr. President. Unya, katog yung punto ni Gordon, sir, nga iyang giluwat nga pamahayag nga, dili formally ang target sa Senado. Naingon sila, ang target sa Senado, kinsa ang nagsugo nga mag-kickback ana nga dako kaayo. Nga mangikik og dako kaayo. Kinsay nagplano nga anhi mo kuha sa China, mukuha sa mga giandam nato nga mga supplier, aron patungan og dinagko. So kanang mga ingon ana nga line of questioning murag kabaw ka nga di na mahuman og kuan lang yes or no lang, susihon gyud na giutingkay nagmaayog sugod sa Senado kung unsay tinubdan og kinsa ang mga angay manubag. Kini si Christopher kisa nga ni siya kining karong kanang ilaha karong gipreso naman sila gikuan gipreso karon tungod kay held in custody kay dili magtarong og tubag murag magligo-ligo ba unya muna siya dako sa family unya primero ningon siya nga nagpatabang kuno siyang yang nya igo ra kuno gitubangan siyang yang paghuman wa na kuno ingon igo na kuno giila-ila mao ni katong niingon sir nga nanghuwang sila puhunan mangayo masyad itong yang kwarta para negotiate and so on and so forth. So therefore, nakita nila nga siyang yun, mong dakong tao alang inimurag dako kay nahimo nining family. Kay katuman ang gitumbok, di ba, nga nanghuwam sila kwarta para puhunan. Kay di ba, imong gingon, gamay ra ilang puhunan. How were you able to provide kaning inani kadako nga value for the purchases? Nanghuwam kuno sila ni kanhi Presidential Economic Advisor Michael Yang. Nanghuwam sila kwarta aron mapalit o makadeliver sa order sa gobyerno. Now, that is kanang red flags all over because former Presidential Economic Advisor maura say nagpahuwam sa katong giingon nga supplier niya ang nag-order gobyerno rasad. So diha sad na nagsugod og sige og ukay-ukay og nganong naingon ana na hinuon nga mahal kaayo nga usik na sad. Itan kinugluya. Aritas arang-arang ang balita. Senior citizen, karong Sabado, surado na. Yahaya. 3 mil ang financial assistance karong Sabado para sa 3 ka buwan. No, gikan sa Hulyo, Agosto, September, tago sa kalibo kada buwan. So 3 mil ang inyong madawat. Kadtong mga wapay ATM ganay direction is sa inyong ATM ang wapay ATM house to house no marang kuno ang inyong mga ID unya paganda mo og kaugalingon ninyo nga ballpen unya di ay maayo kay information no reminding maibaw sila niini ang senior citizen na namatay no niadtong Hulyo makadawat og 1,000 patag-usa. Kung ugaling namatay ka ni adtong Agosto, I'm sorry. Kung namatay ka sa Hulyo, makadawat og 1,000, 2,000 ang namatay ni adtong Agosto, no? Og 3,000 kung karong buwana ka namatay. Una. So, doon naghihapoy madawat ang mitaliwa na sa laing kinabuhi. So, mga lolong-lola, andamos yung identification card ng issue sa OSCA, pagsulog og face mask,
pag-anda mo ballpen ato sa pagkubra sa inyong financial assistance karong Sabado. Sabado, lami di kay sudan ding mga lulog lola ani kay dawat ig ka Sabado. Kita no, nindot kayo. Lami kayong ginamos ani nga. Ginamos nga naik ka ng kuan, sili og ka ng limonsito. Balikan dito na ko sir imong pasta lami ya kanang. Di ka pwede ana oy. Gamay. Dili ka pwede ana, cannot be. Balikan din ako sir kato imong gihisgutan ganina but not on the corruption issue na already ha kay kagabi late night ni gawas ang balita nga ang face shields nga imuhang paborito gyud kaayo dili na sad kuno required outdoor sir ingon ang presidente. Ingon ang presidente gabi no more face shields outside. Ingon siya nga di na kuno i-require outdoors in the Philippines. Ingon siya kagabi September 22 during his talk to the people late night address. Niingon ang presidente nga, they will only be required in areas that are identified as 3 Cs. Unsa man ang 3 Cs? Closed, crowded, and close contact. So, di na, pwede na di mag-face shield. Matod sa presidente, iyang gimanduan ang paspas nga pagluwat sa guidelines alang ni ining maong polisiya ug iyang giaprobahan ang rekomendasyon human ang mga eksperto nag-auhag niya nga paluagan na kining face shield mandate. Ang latest instruction ni abot pipila ka buwan human ang administrasyon balik-balik nga nagdumili sa hangyo sa kadaghanan ni antong June 21 nga face shields di na po required pag human required na sad sa mga adlaw kanumdum kasi June 21 ingon ang Malacañang no more face shield but anang gabi una ingon ang presidente required na sad. So kagabi naingon nga di na pod required outdoors. So ato ning atangan kay magpaspason ko nag-release ang guidelines. Muna akong gikadlukan wa na ba gina? Muna ba na sure na ba gyud na? Kaya ito una, iyan na nang isulti. Agyanahon sa nga ito nilang speaker ni Senate President Tito Soto na ang presidente miingon na sa kada lang mga close ka mga dapit tulob ng kuan kanang face shield. Kunya paghuman ningo ITF dili na magkuan sa balila sa dayon. Di takibaw kinsa magbuta ni ITF o siya. Apito kung siya mo last yun nga mutingog siya gidunay kuan approval nini. Ya, mura man di tagsabot. Di kani mo usab sad karon. Abi ni mo kons. Abi ni mo nganong tuo kong iya nang giusab nga nana. Because si Isko Moreno puting atakiha na. Saba kayo ana. Kung man nagipangayong Isko Moreno, yang karon bago si Speaker Lord Alan Velasco. Speaker ilahang aliado. Support ningon sa di na kinahanglan ng ano face shield. Kaya daghan kaayo nang miingon ayon ng face shield. Sa tibuok kalibutan kita rin nag-face shield ngano man. Mao man nagipalis parmali. Mauna gayon, the Philippines is the only country in the world that required face shields both indoors and outdoors. So basta mao na latest sir gabi nga di na pod kuno okay na pod di mag face shield sa gawas inigsod lang nimo sa mga closed areas, crowded areas, close contact areas. So ato nang atangan ang guidelines kay kanang sige lang kita aning agad og moingon yes or no, go or no go ato nang agdon. Nya kani sure ko go tani break taron kay igbalik nato dugang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Bumayng Buntag Pinoy o ganiya kini atong bulletin gikan sa Department of Health Central Visayas. Atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 461 dated September 22, 2021 nagpakita nga ang Cebu City dunay 69 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu 41, Mandaue City 38, ang mga lalawigan, Bohol dunay 331, Cebu Province 141, Negros Oriental 223, Siquijor usa, total of 844
ka mga kaso sa COVID sa Central Visayas, mga bag-ong kaso kini. Samtang additional reported deaths duha sa Cebu City, usa sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue, 6 sa Bohol, 18 sa Cebu Province, 4 sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. 31 additional reported deaths yesterday. Additional reported recoveries, 132 sa Cebu City, 34 sa Lapu-Lapu, 166 sa Mandaue, 63 sa Bohol, 240 sa Cebu Province, 135 sa Negros Oriental ug 13 sa Siquijor. Ang additional reported recoveries dunay total 783 for Central Visayas. Samtang ang atuang active cases, Cebu City dunay 2,429, Lapu-Lapu 1,102, Mandaue City 701. Sa mga lalawigan, Bohol Province 2,739, Cebu Province 2,927, Negros Oriental 1,729 ug Siquijor 365. Sa kinatibuk-an, ang Central Visayas aduna karoy 11,992 active cases. Nagdakan mo ang province of Cebu, 2,927. Gisundan ni sa province of Bohol, 2,739. Ug ang syudad sa Subo, 2,429. Ug 69, okay na. Hinahinay lang. Sige lang, iparayon na yun, no? Iparayon na yun ato ang pag-us-us ng mga bagong kaso sa COVID-19. Okay. Arita sa politika, imo na itong i-announce kagahapon ko ang kandidatura ni Isko Moreno o ang iyang partner, ang iyang katandem kung ang iyang vice presidential candidate mo sa Dr. Willie Ong. Ato pa, Isko Moreno o si Dr. Willie Ong, si Ping Lacson o si Tito Soto, mo pa ni klaro kayo, no? Mo pa ni dunagyoy katandem. Ang Isko o si Willie Ong, Moreno Ong, Moron. Oo. Si Moron, murag budbud sa Leyte. Murag budbud sa Leyte. Gimingaw. Oy, good morning des mga taga Leyte. Gimingaw naman ko sa Leyte. Oy, ako mga parente diya. Moron ako nas. Budbud. Kung panatag karang tao. Sakit to. Burong sana. Hala, oy. Ang Ping Lacson o Tito Soto, piti. Piti. Pero kung apelyido nito, Laksot. Ano lang, tas piti. Si Bongo Rodrigo Duterte, Gudo. Si Wapamaning Uman, si Manny Pacquiao. So ang Wapan ini, si Manny Pacquiao, wapay vice. O atong gipaabot na si kining Bongbong Marcos mudagan sad wa pa ko kinsa iyang butang vice. Kinsa ba mga pro Marcos kayo nga mga senador o di ba mga kagurang-guranggo berg maunay i-vice ni Pan. Di ba ngayang igagaw yun, Sir Moldes, no? Mga ingon ka na itong mudagan ta og vice ni Digong Duterte, pero wa man ni withdraw man tingalagad to siya siyang ulingon nga igagaw, no, nga si Bongbong Marcos. Anyway, ang dunay mga duda kon nga kini kuno si Dr. Willie Ong tingali kuno og ilisda ni come November 15 ni Grace Po, no, kay wa kuno standby lang kuno na para ni Grace Po nga mo vice kang Isko Moreno. Pero ito na ibawaan, gikan kang Lito Banayo, no? Gikan kang Lito Banayo, campaign manager ni Isko Moreno, nga ila na nang gi-offer ang vice presidential candidacy. Ngadto kang Grace Po, unya mi palibad si Grace Po. Yani, isang bayan, kining usa siya mga consider na presidente o di ba vice president, di balibad siya. Naibawa na itong katarungan na di siya gusto maging kontra sa grupo ni Senate President Tito Soto. Kay suod ang iyang pamilya o ang pamilya ni Tito Soto nga nidagan karon sa
Vice President. O din ay katarungan. Kunya ang usa ka kalukan Congressman Erice ni-resign na sa Liberal Party. Kunya kuana adto na siya ang Isko Moreno. Ang atong nahibawan, ang atong gipaabot pa kini si Alan Peter Cayetano, dugay na kayong nagsiril-siril siyang pangitag kinsa iyang kasandigan kay gusto siya mudagan ng presidente. Di ka maayo na mo na siya kuhaon ni Presidente Rodrigo Duterte. Iyan ning Paris Canado. Muna iyang vice presidential candidate si Alan Peter Cayetano, wa mudaog. Siya mo standard bearer si Digong. Karon mahimungan og si Alan Peter Cayetano mo iyang presidente kay di man kaagyo ni si Bongo na ikaw mo vice. Pero ambot ha tingay lagi gusto mo silang Bongo kay diba na ka diba na mo sa tarungan tilingan ng gusto mo silang Bongo. Pero si Alan Peter Cayetano karon nag-siril pa ug nahinaos sa tingin siya nga waon siyang Rodrigo Duterte nga mo'y ka-tandem, no? Kasakit sa dana sa dughan, sir, no? Kana bang ganahan kay ka, pero, di ba? Kay ganahan mong gud kay siya. Unya, di man gyud kana bang dili pa siguro iyang panahon or unsa ba kaha, di ba? Kay dili gyud para imo na am gyud mga ingon ana, pero when is it kana bang akong question sa ba, when is it enough? Ano bang kanus amang ka pwede mo ingon nga? Sige, ihatag na lang ko na sa uban. Ano ba? Dugay na kaya siya siyang commercial nga manghatag 10,000 kada pamilya. Ano ito pa? Wa may nitukom. Kanya, ang atong ibawan na si Senator Manny Pacquiao, hinayon gudin Subo, next week. Mura o I don't know kung i-announce ba niya yung vice. So wa naman si Isko Moreno, nidaga naman pagka-presidente, si Leni Robredo, gusto man siya nga siya mo'y standard bearer sa United Opposition, which is impossible. O karon sa Grace po, di man ay mudagan kung kay maikog siya ni Tito Soto, ang nahibilin diha akong narunggan is tingaling si Rapi Tulfo. Rapi Tulfo na namilit na siyang programa kay mudagan siya sa eleksyon. Ang uban mingon nga mag-senador pero murag wadto ni siya kang Manny Pacquiao nga mo i-vice ni Manny Pacquiao. Kana di pa ni siguro ng tanan. Mao na yung mga potential. Mao na yung mga mga potential. So kung Pacquiao si Tulfo sa man pakto. Paktol. Patay sila tanan, paktol, di ba? Doon rin barang. Kining ang ato siyang nahibawan, ang ako nakita ba, na kini sila si Ping Lacson ug si Tito Soto, katong pag-launch nila silang candidacy, nag-con mo sila, nag-check-it. Nag-check-it, wala na. Duterte branding. Ilahaman na Duterte atong mayaging eleksyon. I would like to believe na nining eleksyon na karon, ilagya po ng gamiton, kanang checkered. O sa man na sir, kung ano po, stripe na. Pwede stripe, pwede polka dots. Pangita sila. Ang ako ro ba nakita, kang Manny Pacquiao, sa diha nga mura o pinamahay sila o kanang agreement or coalition among Promdi o sa kining People's Champ. Murag kagaya po ito'y duha nga murag nag-checkered, no? Murag man og yun yana. Ang akong i-suggest is, for example, for Manny, mas maiti nga floral, no? Karang usaw, duha ka flower nga lagko, nga murag Hawaiian ba? Floral, murag ka nag-roko. Roko, imuhang ko andi ay. Pero kinahanglan i-blue ra nimo, usar gyud ka kolor. Nga naman, unsa may impact sa buwak. Pero mura man og hilig si Manny Pacquiao og puwa. Puwa man gud diha kay symbol of his boxing gloves ba? Mao na iyang colors pirmi. Kay kanang sa pagdawat niya sa nomination,
sa iyahang pinipilaban, nagpuwa man siya t-shirt. Kunya ang iyang mga tao nga gipa-appeal niya, pagpibisig sa Zoom gani, nga iyang mga leaders, ipapuwa man nagsulob. So tingalig mauna iya ha, na kolor. muna ilahang isur. Kinahan, importante kining nga na cons because identification ba, mo register mo na utok sa mga tao. Pareho na ng yellow. O yellow gani mo yung gawa na, liberal na, posisyon na. Diba? Yung na man na. So, una, ang unya, ang ilahang kuan, kang Manny Pacquiao kumo man, yung na sa tuwangan. Ang kang kuan, kang Rodrigo Duterte. Ang kang Manny Pacquiao kumo, pero there is heart. Oh, kita bitaw ko na may mga nagpusing-pusing nga mga kuan, kita mo ko adtog mga naay nagpost nga kanang kamay sa dibdib. Kang kuan, kang who is this? Kang Isko Moreno, yung anak sila. One o tanaw ba sa kaso sa taas, tuslok. Ano, tingin ito. Kanang ilang itudlo. Sa Ginoo. Muna ilaha. Kunya, si Rodrigo Duterte mo na to, niya si Manny Pacquiao. Si kuan, ilang pinglakson. Unsa to ilang pinglakson? Kalimutan ko. Fist bump. Mo dili ilang pinglakson. Fist bump. Ha? Fist bump. Pamo na, no? Pero pang millennial kanang unity and partnership. Ngiga. Mo man uso karong panahon sa pandemya. Okay, mo na mga style karon. Kunya, kini biyang vice presidency cons. Di ba ingon ako, ang mga tao ba will not vote for a person because ang imong vice president is popular or ilang ganahan. Unlike in the United States of America na mapugos no kay black voting man dito ang butar nimo sa presidente madama nimo vice. So therefore dako kayo og kanang influence ang imuhang BC. But here wa na cons. Sukad niya itong 1986 katong Marcos ug kang Tolentino. Sila ray pariha ang partido before that na no pero kining in the near past 1986, si Marcos Tolentino, parehas sa partido, napili sila, pareha. But after that, after 1986, wa na napili, nausba na sa 2004. Kinsa man, si Gloria Macapagal Arroyo pagka-presidente, ang vice si Noli de Castro. Pareha sa partido, ipili sa mga tao. After 2004, until katong 2016, wa na gipili nga presidente o vice-presidente nga pareha og partido. So atong makita nga ang Pilipino, matawag ba na nimo wise voter o di ba, mo mamili yun. Dahil ang gusto, dili sila madakay usara nga tungod kay tao, tungod kay Monisay BC Duterte, kay tungod kay Monisay BC ni Marcos, dili. Mamili na ang mga tao ug kinsay ilahang pilion pagka-busy. O magaling na nga ang uban maay kay mada og kanang pagpangulitaw silang busy, operan og mga operan nila og cabinet position. But recently, wanay offer Digong, wanay offer ni Ate Kausa. Nagkaniyot kay gi-offer niya kang Leni Robredo, niya gitangtang ra sa dayon. So na karon ang atong eleksyon, no? Ang atong eleksyon karon. So therefore, it doesn't really matter na ako makita ba na mas maayos tingali nga doon na kay vice nga makatabang nimo. Sabi na yun, og ang imong vice kining popular in a region, no? Mao man ilang gikuan niya itong usa ka kadang political scientist interview o national television. Ingon siya nga, si Isko Moreno, maglisod na pagdaog ug panalitag ang iyang kining saligan ang Metro Manila lang. No, lisod nga mudaog siya og Metro Manila. Kinahanglan mangita siya og vice nga mo'y makadaniya in
planetan in Luzon or in Visayas or Mindanao. No nga mao mo puno sa iyang nga boto gikan dinhi sa Manila. So mo na ilaha, I think mo na wish na ang imong Vice President makapuno sa imong boto, pero murag di man nato makita na, no? Di na nato makita in the recent past. May nunana nga nakatabang ang BC sa standard bearer. Dini sa ato akons kining mura og di na ginmudagan si Labella. So therefore, murag si Kuan gyud, murag nakasinabot na gyud sila si Mike Rama o si Konsehal Raymond Garcia. Sila na yung magpares. Kunya murag ang ila gyud is ang ila kunong partido adto sa bakon kuno sila sa PDP laban ko si Wing. So ato pa ni Duterte mismo. In that case, mapugo si Mike Dino og suportar ni maong grupo. Kana og mahinayon gyud si Duterte pagdagan. Kay og panantang dili mo dagan Duterte, mo pa certificate of candidacy for presidency or vice presidency si Inday Sara. And og panatag si Inday Sara, wa na sa Mike Dino, di halain sa mga leader nila. O, kay kumuda yun si Inday Sara, hugpong iyaha, naapay PDP Kusi Wing, naapay PDP Pacman Wing, so naturalmente, no, mag-expect ang naagynay local candidates, pero kanang sa pagkakaroon, sir, kung sila lang, kung mauna gyunay kamada, say tanaw nimo, is this partnership kanang something makapasunod sad sa followers sa duha ka grupo diri sa local? Kay kagahapon nam gud kay mga nakit-an ba nga mga solid gud gay nila nga supporters nga nagpost-post nga di kuno sila mo vote straight. Straight nga sa ilahang local candidates. I don't know, basig na yung mga nasilo din ang mga supporters sab no? Oh, dili gyapon na wa gyapon ang straight ron. No? Especially because na yung ubang mga kandidato sa local, sir, nga nag-independent. Ang sa pagkakaroon, murag, ibaw naman ka, nga murag, unsay relasyon karon. Ang akong gitanaw diha is, the chance of, kung panalitan yun, i-adapt si Mike Rama sa PDP laban, nila ni Duterte yun, may mudagan, the father. So murag mawa og gamay passing murag makalimtan si Joy Daluz. Pero og pananglitan gani mawa si Duterte, punya si Inday Sara Mudagan, si Joy Daluz will be there. Not necessarily sad kay nam koy mga nadunggan nga naa sa gipang susi-susi si Inday Sara man siguro or ang kampo bakaha nga mga personalities po. So di pa siguro na fixed, no? Mubutang mo anak ko na mo sure na dahil na. Mura. Kaya ako nahibawaan pag ani dining Inday Sara, sila man mo kuan dito, istoryahan. Kaya kuan kanang ang mahitabo niya na nga tungod kay ang kandidato ni Mayor Edgar Labella kini man si Joy Daluz. So therefore, ang mga supporters ni Mayor Labella mo insister gyud na si Joy Daluz will run for the mayorship in tandem with somebody nga yasad nga grupo ni Mayor Labella. So in that case, murag hanap pag yun ang ilahang partnership with Mike Rama, no? Kadang panagiusaw ang barog. Murag di pag yun na maklaro hangtod karon kung magkaiusa ba na sila. Kay daghan pag yun kayo niya, daghan kayo kon. Daghan magkayo si Lacson. Isa may iyahang kandidato din eh. Ang kandidato din ni Lacson, tingali, ganas Barandog, murag nakuha nas Barandog. But, di kahit nakasiguro, no? Tingali, mo na, kini ko sa mga kandidato, sa pagka-presidente, buwan na sila lang magkuha, mangita din silang ilaasan ng kandidato, nga magkadaasan silang kampanya din eh. Dito na siya ni Juan, dito na siya ni Governor Gwen Garcia, pero wala man siyang bisita din yung taga-Syudad Subo. Otherwise, dito siyang Governor Gwen,
nag-istorya sa ta siya leader dari Cebu City. Basig nag-wait and see pasad na, sir. Mao na. Kuan pag yun, hanap pa manggod ang Cebu City. No? Province to na dito, kunya ang mga kontra nila nga murag makita nila nga si Gwen adto gyud ni og paglitag di mo dagan si Ray Sarat adto because of Mike Dino adto gyud siya ni sa grupo ni Duterte muna nga mura og given na sa uban nga mga kandidato ang ila habangita la sila og 15 mudahan sila in the province. For example, I think Manny Pacquiao will also talk to Ace Durano. Or the other maybe presidential candidates will talk to the Duranos, you know. Kinahana sa nakon. Kay sa pagkaroon mo one-on-one pa man nga itong naibawan. So if there are four presidential candidates, at least there will be 4 na local candidates in the province and in the cities. So muna itong ipaabot. Pero hapit-hapit na nakon, hapit-hapit na. Inigtapos ng buwan na, manunga na, mura na siya uhong. Katawam ko ng uhong, kanang election ting uhong. Manggawas. Manggawas lagi. Uwan. Kita na inigliti, ting uwan niya, inigliti, pang. Kanang anthill ko, mabuak na. Kanang gagmay pa may kanyan to, tanaw na naman ng anthill, kinaama rin mo buwa ng uhong ko. Uhong, mushrooms, yes. Libgos may tawagan na. Muna yung mangguwa na panahon sa eleksyon, panahon sa tingliti. Ato ng pabutong gawan tayo panahon. Yes, ato'y panangat ang giandam ni Taday Dodong, ano yung pulong o kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa galang ko. Ang Divine Mercy mo ang debosyon kanang mga Katoliko sa maluluyon ugma sa Ginoo. Kita mito sa maluluyon sa Ginoo tungod kay ang balaang kasulatan naghulagay man ini. Ang labing klaro nga kamaturan sa ugma o kaluoy sa Ginoo mo giyang pagpadala siyang bugtong anak dinis kalibutan. Sa Juan 3:16 nang ingon, kay gigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niyang iyang bugtong anak. Tungod sa ato mga sala, kita nagkinanglan og maluluwas nga si Jesus, nga mao ang bugtong dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Himong sayon sa langitong Amahan ang pagpatagamtam kanato siyang gugma pinagi sa mga sakramento sa atong simbahan. Diya sa sakramento sa pagpangumpisal, ipasaylo ni Jesus ang atong mga sala. Ug ang maong pasaylo way kinutuban. Kaysa matag higayon nga mukumpisal ka sa imong sala, ikaw pasayloon gayon. Mao kini gugma ug kaluoy sa Ginoo. Sa pagbangutan 3:22-23 nang iyon, dili gayon muluban ang gugma sa Ginoo ni matapos ang iyang kaluoy. Bago kini adlaw-adlaw, pagkamatinud-anon gayud kini. Ug diha usab sa sakramento sa Eucharistia, itinguha gayon ni Jesus ngayang ipambit ang iyang kaugalingon diri kanato. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat kayo sa imong balaang gugma nga imong gihatag kanamo. Tungod nini, ang ilang usab nga suklian namo ang maong gugma pinagi sa pagkinabuhi diha sa mataro. Amen. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines,
Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At yung mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye.